Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Lahat po ba ay na-bless? Napakaganda ng testimony mo, kuya. Nakarelate ako doon yung hindi ka mapapatayo dito sa harap. Nanginginig yung boses mo. Ikaw boses lang, ako tuhod. Boses. Niwala ng boses, pumipiyok na. At narinig ko isa pa. Sabi, sumasakit daw yung bangs nila kapag sila ay pinapatayo sa harapan. So, grabe. Sabi nga ng Panginoon, babaguhin tayo glory by glory. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi rin ako makakatayo dito. Malamang nakaupo ako dito. Kasi hindi nga ako makapatayo. So, yun. Yung tipong papupuntahin ka sa harap, kulang na lang lumubog ka para hindi ka makapunta. O kaya buhating ka nila, pipilitin ka nila. Sino po nakaranas nun? Amen. So, glory to God. Unti-unti tayong babaguhin ng Panginoon. Walang ibang makakapagpabago sa atin. Ni tayo mismo, din natin kayang baguhin natin sarili. Ang Panginoon lang talaga makakapagpabago sa atin. Amen? Amen. So, sino po ba ditong nagbubuhat? Nag-exercise. Yun, si Kuya Sean. Sino pa? Si Kuya Jonard. Si Kuya Manny, sigurado nagbubuhat yan. Tignan, may buhat-buhat nga. So, yun. O, sino ba dito yung tawag dito? Gumagawa ayon sa Panginoon. Nagbubuhat, nagbabata, nagtatanim ayon sa Panginoon. Ngunit tinatawanan, pinaprosecute, at hindi makita yung output. Nagsisikap na ako, wala pa rin nangyayari. Naglilingkod ako sa Panginoon. Tinatawanan pa ako. Sino po dito? Wala? Amen. So marami. So sabi ng Panginoon, stand firm in your faith, and those who will endure until the end shall be saved, sabi niya. Punta po natin sa kanyang salita, kuya, sa Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Makikita po natin dito ang ating pagpapagal, ating pagtatanim, pagsisikap para sa Panginoon, para sa makalangit na pamamaraan ay hindi mababaliwala. Tungayan po natin. Sabi niya sa Tagalog, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman. Mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu. Mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa English ko yun, sabi niya. Pwede bang sabayan niyo po ako para mas maramdaman po natin? Okay po. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever man soweth shall reap also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So tayo po sumandaling yumuko at manalangin, ipanalangin ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat, O God, ngayong gabing ito na tinakda mo, Panginoon. Tunay nga naman, Panginoon, na kami nagagalak, Panginoon, sapagkat this is the day that the Lord has made, O God. Lord, kami nagagalak, O God, at magsasaya, Panginoon, sapagkat itong araw na ito ay pinagpala mo at itinakda mo para sa amin upang ikay aming katagpuin at maranasan namang maguli, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa buhay ng bawat isang nagtagumpay, Panginoon, na inuna kanila, O God, sa kanilang buhay. Sabi mo ngayon sa iyong salita, Panginoon, sa Matthew 6:33, Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things, and everything shall be added unto us, Panginoon. Kami ay nagtagumpay, Panginoon. Inuna ka namin, Panginoon. Hindi nakapag-penetrate, Panginoon, ang gawain ng kaaway sa aming buhay. At ikaw, O God, ang siyang nagtagumpay, Panginoon. Maraming salamat dahil kami pinagpala mo, Panginoon. Nakarating kami dito, Panginoon, ng maayos at ligtas, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Inaalay namin, Panginoon, ang aming atensyon sa iyo, Panginoon. At hinihiling namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na sumama sa amin, O God. Tabihan kami, Panginoon, naway ang bawat salita mong aming maririnig, Panginoon, ay aming maiintindihan, Panginoon, ng maayos, O God. At ito, O God, ay aming may isa sa pamuhay, Panginoon, at aming maibabahagi sa lahat ng taong aming makakasalamuha, lalong-lalo na sa aming pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Naniniwala kami, Panginoon, at nananampalataya kami, Panginoon, nang kami ay ihinanda mo na, Panginoon. Ang aming mga puso ay binuksan mo na, Panginoon.
at handa na makinig ng iyong mga salita at handa nang tumanggap ng pagpapala, Panginoon, ng mga galing sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ganun din po, God. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mahayag sa aking harapan, na ang bawat mamutawi sa aking bibig, O God, ay ang manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isa, Panginoon, ay ngayon pa lamang, O God, ay pinagpala mo na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ito po ang siyang aming samutulangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sabi niya doon sa English, sa verse 8, "For he that soweth to his flesh shall of flesh reap corruption." So, bakit niya sinabi yun? "For he that soweth to his flesh shall of flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." Tinuturuan po tayo ng Panginoon dito na ang ating ginagawa na para sa laman ay makukurap. Alam niyo kung bakit? Kasi ang laman natin, babalik sa alikabok. Mabubulok. Ngunit kapag ikaw ay nagtanim ng ayon sa kalooban ng Panginoon, which is nagtatanim ka by Spirit, ikaw din ay mag-aani ng spiritual. At ano yon? Buhay na walang hanggan. Amen? So lahat po ba dito ay handa ng magtanim spiritual? Amen. So hindi kailangan sa buhay asamin natin yung mataas. Mataas na pamantayan, mataas na estado ng buhay. Sabi ng Panginoon, kapag tayo ay nagtatanim ng pang-flesh, panglaman lamang, panlupa lang ito, mga kapatid, ito ay mabubulok. Mawawala ang kabuluhan. Hindi natin ito matadala sa langit. Ang nais ng Panginoon, tayo ay magtanim spiritually. Ibig sabihin, magtanim represents gumawa spiritually. Sapagkat ito, kung ito yung tinayuan natin at ginawa natin, ito ay aanihin natin spiritually. At ano yung spiritually na yun? Buhay na walang hanggan. So, gaya ng natanong ko kanina, sino dito yung nagbubuhat? Sabi ni Jonard, nagbubuhat na rin siya. Sabi nga, i-push mo yan. Di ba sabi niya? Barbell daw siya. So yun, maganda yun. Kung kayo nagbubuhat ka in the terms of gusto mong mas lalong lumakas, lumusog ang pangatawan mo. Sabi nga niya sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, na ang pag-ehersisyo ay may kaunting kapakinabangan. Sabi niya dito sa Tagalog, sa English. "For bodily exercise profiteth little." Sabi niya, maliit lang pala. Maliit lang pala yung profit natin doon kapag tayo nag-exercise. Kahit sabihin mo, ikaw na yung pinakamagandang katawan sa buong mundo. Dinaig mo na si Arnold Schwarzenegger. Ikaw na pinakamalakas, pinakamalaki. Sabi dito, maliit lang pala yun. Yung profit no, maliit lang. Sapagkat sabi niya, "But godliness is profitable unto all things." Sabi niya, all things, lahat ng mga bagay, having promise of the life that now is and of that which is to come. Sabi niya, sa pangako ng buhay ngayon at sa buhay na darating. So, ang nag-exercise pala, nag-ehersisyo, nang naayon sa kalooban ng Panginoon, ay may profit, may kapakinabangan, hindi lang dito sa lupa, kundi sa buhay na darating. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting kapakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So may pangako pala. Hindi lang sa buhay na ito na pagpapalain tayo dito sa lupa, kundi hanggang sa buhay na darating. Amen? Nag-exercise ka nga, nagtatanim ka nga ng makalupa lang. E paano naman yung makalangit? So ibig sabihin, kunti lang pala. Trabaho ka ng trabaho, sino dito yung nakaranas ng tawag dito, networking. Yun, M. Goldex, sikat na sikat ngayon, no? So sinasabi ng Panginoon na mag-impok tayo ay gumawa
ayon sa Espiritu. Sa networking na yun, parang yung focus mo, pera na lang. Yung makakita ka, prospect ko to. Pera to, pera. Lahat na makita mo, lahat na nakita mo nagtatrabaho na pwede mong inganyohin sumama upang pagkakitaan mo, in-invite mo. At lalong-lalo na kung tayo Kristiyano na invite natin, unang-una, invite natin sa gawain ng Panginoon, hindi business Oh, hindi ka dito kapatid. May bagong business ako. Goldex, kitang-kita, gold. Marami na akong kasama, kumita. Ako, hindi pa. Kikita pa lang pag sumali ka. So, imbis na dinadala natin sa gawain ng Panginoon, inuuna na natin yung makamundo, which is pera. Kapag once na tayo ay nahulog doon sa bitag na yon, may iiba na yung mindset natin Oo nga, kumita ka. Sabi nga, may kumita na 180,000. O kumita ka ng pera, pero yun, doon na mag-uumpisa yung magkakaroon ka ng addiction sa pera. Kung kumita ka na, hindi ka na magkakaroon ng contentment Gusto mo kumita pa ulit Ang kumita hanggang yung focus mo na, pera na, nawawala na ang Panginoon. Hindi na natin na-exercise ang sinabi dito. Na-exercise natin ang godliness, ang kalooban ng Panginoon, goodliness. Pagtatanim o paggawa ayon sa kanyang kalooban. Ano yun? Magbahagi ng kanyang salita. Magpagamit sa Panginoon. Mag-invite ng mga kapatiran upang madala dito sa simbahan, upang mabahagian ng salita at mapakain spiritually. Yun ang nais ng Panginoon. Huwag nating unahin yung kakaganda ng buhay natin dito sa lupa. Oo nga, sabi mo na, tayo na pinakamayaman sa balat ng lupa. Na-exercise natin lahat ng ikakayaman natin. Ngunit ang tanong, na-exercise ba natin yung para sa Panginoon? Amen? Amen. So, narinig tayo ng Panginoon at accountable tayo dyan, mga kapatid. Aabangan ng Panginoon yung susunod na kabanata. Amen? Sa lahat ng nag-amen. Sa lahat naman ng hindi nag-amen, may time pa kayo para mag-amen. Sapagkat, hindi pa tapos. Hanggat may buhay pa tayo, may pag-asa. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Amen? If there's a way, there's near. Tama po ba? Away, malayo Near, malapit. Amen po ba? So yun. Ang nais ng Panginoon, tayo ay gumawa ayon sa kanyang kalooban. Hindi ayon sa kalooban natin. Ano po bang kalooban natin? Siyempre, laging makalaman. Laging gusto natin yung tayo na lang lagi. Unahin natin ang sarili natin. Oo, sabihin mo, next time na lang yata ako, dadalo. Kasi, nung nakaraang araw, hindi na ako nakapagbuhat Ngayon lang ako may time na magbuhat ulit. Di ba, may next time pa naman. Ang tanong, sigurado ka, may next time ka pa. Kung sa pagbubuhat mo, yung sabi, unahin ng Panginoon, inuna mo yung pagbuhat mo. Di ba may, tawag dito sa, dati, news, nagbubuhat yung artista, nahulog, tinamaan yung muka. Di ba? Halos mamatay siya. So, huwag na natin pong isipin o asamin man lang na unahin yung pagbubuhat natin kaysa sa gawain ng Panginoon. Amen? Kapag inuna mo ang Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay idadagdag sa atin. Hindi imposible, mga kapatid, dumalo ka ng gawain paglaki mo. Macho na. Lumaki na. Hindi physical, mga kapatid, kundi spiritual. Sapagkat dito, dumadalo tayo, ine-exercise natin ang faith natin. At dito, lumalaki, lumalago. Kung may exercise ng pangkatawan, may exercise din ng pang-spiritual. Ano po yung mga kapatid? Huwag nating kakaligtaan. Magtipon-tipon to fellowshipping, magpalakasan, kumain ng salita ng Diyos, at ibahagi sa bawat tao mga kasalamuha. Amen? Sapagkat walang Kristiyano ang walang pinanghahawakang salita ng Diyos at hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? So lahat po ba tayo ay handang magbahagi ng salita ng Diyos? Amen. Dumalo po tayo ng gawain, Bible study. Napakasarap po
Sabi nga ni Kuya Jason, talagang doon siya lumago sa Bible study. Sapagkat doon, makakapagtanong ka openly, matututo ka. At ikaw mismo sa sarili mo, ang makakadiscover, ganito pa lang pala yung nagagawa ko para sa Panginoon. Nais ko pang lumaki. Nais kong lumago. Ayan. Hanggang sa ikaw ay ma-addict na sa gawain ng Panginoon. Amen? Gaya ng mga kapatiran natin na 7 days a week. Sila ay addictive na sa gawain ng Panginoon. Glory to God. Sabi nga, may tawag dito, may lalaki na liligaw. Baliw ka na yata eh. Sabi, oo, baliw na ako. Di bali ng baliw. Basta sa'yo lang ako nababaliw. Sabi. Sa mga Kristiyano naman, sinasabi nila, alive, parang baliw yung mga yon. Sabihin na nila. Di bali nang sabihin nila tayong baliw. Basta tayo nababaliw para sa Panginoon. Amen? Sapagkat hindi nila tayo maintindihan. Sapagkat hindi tayo taga rito. Taga-saan tayo mga kapatid? Saan? Sa Pilipinas? Natural, sa Pilipinas tayo. Kung sino dito taga-China. Meron ba? Wala po, no? Literally, tayo taga sa Pilipinas. Kaya nga Pilipino eh. So wala naman siguro ditong Chino. Meron ba? Half. Half. Pero nationality, Pilipino pa rin. Amen? Ngunit, para sa mga Kristiyanong tulad natin, i-claim natin na tayo Kristiyano, tayo ay hindi taga rito, kundi, tungayin natin kuya, Philippians chapter 3, verse 20. Hindi tayo taga rito, mga kapatid, sapagkat sabi ng Panginoon, Philippians 3:20. Tayo ay tagalangit, sabi niya. Sa Tagalog kaya, yun. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. So, napakasarap, no? Na bawat Kristiyano pala, ng tunay na Kristiyano, ang pagkamamamayan natin ay nasa langit. So, sabi nga ng Mane, sure ball. Sure na yun. Kapag tayo ay tunay na anak ng Diyos na Kristiyano, ang pagkamamamayan natin ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. So pag sinabi natin tayo Kristiyano, tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus, Christian. I am nothing without Christ. Amen? Christian, a follower of Christ, imitator of Christ. So tayo ba ay nakakaganap ng pagiging Kristiyano natin? Amen? Kilala natin mga sarili natin, mga kapatid. At higit sa lahat, mas nakikilala tayo ng Panginoon. Amen? Kung Kristiyano ka, patunayan mo na Kristiyano ka. Kristiyano ka, ay hindi mo na ako dadalo kasi ngayon kami mag-meet ng prospect ko sa M-Goltex eh. Pera na yun eh. Nasaan ang pagiging Kristiyano natin? Inuna natin yung panlupa. Sapagkat nais ng Panginoon, unahin natin yung panlangit, makalangit. Mag-impok tayo, magtanim. Huwag tayo mag-impok o mag-angat ng sarili natin dito sa lupa, asamin natin yung magandang buhay. Ngunit, kapag ang magandang buhay na yun dito sa lupa ay natapos, saan ka pupulutin? Sa kangkungan? Saan po? Tayo may Kristiyano, syempre, sa langit, mga kapatid. Sino po ba dito ayaw mapunta ng langit? No, amen. We claim natin, mga kapatid, na tayo ay pupunta sa langit. I-claim natin na tayo Kristiyano, totoong Kristiyano. I-claim natin na tayo ay kumikilos, gumagawa ayon sa ating pagiging Kristiyano. Amen? Sapagkat ang ating tinanggap nung tayo naging Kristiyano ay ang Panginoong Hesus. So wag nating kakaligtan o kakalimutan, i-exercise ang natanggap nating kaligtasan, mga kapatid. Work out our own salvation with trembling and fear. Amen? Kung tayo nga ay nanginginig na sa pagbuhat, para lang lumaki yung muscle nahihirapan na. How much more yung pag-work out natin ng ating salvation sa ating Panginoon?
Dapat mas lalo yun, sapagkat yun ay aabot sa langit. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito, pag-exercise mo, pagtatrabaho mo ng sobra-sobra, sali ka dito sa tawag, may kakilala ko kasali na sa M Goldex. Meron 3 yung networking niya Kasi gusto na daw niyang tawag dito, maagang mag-retire para makasama niyang pamilya niya. Ang tanong, kalooban ba yun ng Panginoon? Kumbaga, inuuna mo na yung, tawag dito, yung pera, inuuna mo yung mas magandang buhay, pampisikal, at ang Panginoon, tsaka na lang daw pag nasa Pilipinas na siya. Pwede ba yun? Sigurado pa siyang yung sinasabi niyang yun. Sigurado pa tayo na sinasabi natin yun, tsaka na lang. Ay aabot pa tayo doon. Amen? So, hindi natin hawak ating buhay, mga kapatid. Kaya't, ang pagkakasabi ng Panginoon ay may urgency. Dapat ngayon na. Now na. Wag nang next time na lang, wag nang bukas na lang. Bakit? Sigurado ka bang may bukas ka? So, hindi natin hawak. Hanggat humihinga pa tayo, ngayon na, kumilos na tayo. Magtanim tayo, gumawa tayo ng makalangit. Huwag puro panlupa. Oo, kailangan natin yung panlupa, magtrabaho, para makasurvive sa pang-araw-araw. Ngunit, huwag natin kakaligtaan. Sinabi ng Panginoon, Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig, which is nanggagaling sa Bible. Kanya salita. Meron din pilosopo, hindi lamang sa tinapay, may kanin naman Yung mga hindi mahilig sa tinapay, kanin. So, mabubuhay pa rin ako. Ang sinabi niya, tinapay lang So, meron pong mga pilosopong masakit nun kung Kristiyano pa. Kuno. So, wala pong Kristiyano, tunay na Kristiyano, na kapag sinabihan mo ng salita ng Diyos, ay may alibay. Merong rason. Pabiro man yan, o tunay, totoong sinasabi mo, sapagkat sabi ng Panginoon, lahat ng lumalabas sa iyong bibig, diyan kayo judge. Pabiro man yan o totoo. So pagsalit ng Diyos, huwag nating gawing katatawanan. Huwag nating gawan ng alibay para makalusot. So nais ng Panginoon, oo, hindi kung hindi. Sapagkat sinabi niya, ang bagay na lalagpas pa doon ay kasalanan. Amen? So pag sinabi ng Panginoon, focus tayo. So kapag tayo nagpunta rito, nakafocus tayo sa Panginoon, ang pinunta natin dito, ang Panginoon So sa praise and worship pa lamang, kung talagang ibinigay mo na ng todo doon, naranasan mo na siya Naranasan mo na siya, hinihipo ka na niya Hiniheli ka na niya At handa ka na makinig na kanyang salita. Bukas ka na Samantalahin mo na. Open arms, open wide, open your heart. Accept the word of God. Accept the blessings from the Lord. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon ay huwag tayong magyaman o maging famous dito sa lupa. Sinabi niya sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, hindi natin kailangan mag-impok ng mga bagay na panlupa. Sabi niya sa Tagalog, huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ngunit mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Amen? Sino ba dito ang handang magtipon ng mga kayamanan sa langit? Amen? Glory to God. At dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen? Kung saan naroon ang ating kayamanan, nandun doroon ang ating puso. Amen. So, glory to God. At kitang-kita ang ating kayamanan ngayong araw na to, which is ang sa Panginoon. Amen. Sapagkat kung ating kayamanan ang Panginoon, glory to God, tayo narito ngayon.
Kung ating kayamanan ay panlupa, wala tayo dito sa gawain. Nandun tayo sa panlupa. Marahil natutulog tayo, nag-Facebook, nag-exercise. Yung iba, nag-Goldex. Ngunit hindi, pinili natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat siya ang kayamanan natin. Amen? Kaya tinuring natin siya ang kayamanan natin. Naroon ang puso natin. Kaya't ang puso natin ngayon ay buksan natin at tanggapin ang karagdagang kayamanan ang pinagkakalob niya sa atin. Amen? Amen. Glory to God. So sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-impok o huwag tayong gumawa na lang ng gawa ng panlupa, makalaman. Nais ng Panginoon, tayo ay gagawa, mag-impok ng makalangit. At doon walang naninirang tanga. Yung kayamanan ipon natin, walang makakaagaw, hindi mabubulok, hindi masisira sapagkat yun ay makalangit. It means everlasting, mga kapatid. Walang hanggan. Sige, trabaho ka ng trabaho, ang goal mo magkaroon ng C1, cellphone, Sony. Luma na yung mga kapatid, may C3 na ngayon. Bibili ka na naman, iimpok ka na naman para makabili ng C3. Siguro after 6 months, meron na naman C4 or C5. Saan pupunta yung C5? Ibig sabihin, nakauwi ka na nun. Amen? Natuwa ako kay Kuya eh. Yung Sony na Z1 dapat. C1 nakalagay. Kasi mga Bengali, ganun eh. Isa lang sa kanila yun. Amen? So, huwag tayong gawa na lang ng para sa ating sarili. E paano naman para sa Panginoon? Tayo ay ginawa ng Panginoon upang gumawa ayon sa kanyang kalooban. Hindi tayo ginawa ng Panginoon upang gumawa para sa ating sarili lamang. Sino po ba ditong ipinanganak ng walang nanay, walang tatay? Bigla na lang lumabas para kabuti. Wala po, di ba? Galing tayo sa nanay, sa tatay natin. So it means, merong taong konektado. Merong taong present doon. So hindi ka nabubuhay ayon sa iyong sarili lamang. Kung hindi, para sa iyong kapwa. Nais ng Panginoon tayo gumawa ayon sa kanyang kalooban. Gumawa tayo para sa ating kapwa ng kabutihan. Hindi kasama. Sabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Amen? So gawan natin ng maganda, mabuti, ng kalooban ng Panginoon, ang ating kapwa, nakakapaglingkod tayo sa Kanya. Amen? Na-exercise natin yung mga bagay na makalangit. Nakakapag-impok tayo ng kayamanan na makalangit. It means, yun ay aanihin natin nang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi buhay, panlupa lamang. Sapagkat ang nais ng Panginoon, lahat tayo maligtas. Hindi lang po pwedeng naligtas si Kuya Janjan, naligtas si Kuya Arnel. Sila na lang. Hindi po pwede. Una, magpapalakas sila sa salita ng Diyos at ibabahagi nila ito sa kanilang pamilya na hindi pa nakakilala at sa bawat tao mga kasalamuhan nila. Yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magbahagi ng kanyang salita. Ibahagi natin ang natanggap nating buhay na walang hanggan. Amen? I-practice natin yun. Huwag yung puro panlaman na lang. I-practice natin. Amen? Sapagkat kung tayo ay gumagawa para sa Panginoon, ay hindi mababaliwala. Sabihin mo nang pinagtatawanan ka sa panahong to, sige, nahihirapan ka. Ba't ganito? Sumusunod ako. Pero taghirap pa rin. Tinatawa pa rin, prosecute ako, mga pamilya ko, mga kaibigan ko, tinatawanan ako. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sinabi ng Panginoon sa Corinthians 15:58. Ito yung pangako ng Panginoon sa bawat isang nagpapatuloy na gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon, sa paggawa ng naayon sa kanya, ng kalooban niya, sapagkat sabi niya, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Sabi niya, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo
na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen? So lahat, maliit na bagay yan na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi mababaliwala. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita na kung ay ipapractice natin ay makalangit, panlangit, ito'y aanihin natin ng buhay na walang hanggan. Amen? Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung in-exercise natin yung faith natin, yung gawa natin ay para sa Kanya, ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan, mga kapatid. Kung ikaw ngayon nagbubuhat lalaki yung muscle mo. Bakit ako? Nagbubuhat din naman ako. Hindi naman lumalaki yung muscle ko. Kutsara, tinidor lang yung pinubuhat mo Paano lalaki yung muscle mo? So yun, gumawa tayo kung nais natin magkaroon ng mas malaking outcome. Mas malaki ang pagtatanim, pagbubuhat, pagkilos, paggawa para sa Panginoon. Mas malaking outcome. Mararanasan natin ito, mga kapatid, dito pa lang sa lupa. Kung ikaw ay nagpapatuloy na gumagawa ayon sa Panginoon at nararanasan mo, lahat na ginagawa ko, ba't ganito? Hirap pa rin. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi pa tapos. Gagaya na pag-aralan natin noong nakaraan sa Job, baka nasa chapter 41 ka na. Malapit ka na sa chapter 42, which is you're about to receive your double. Amen? Lahat ng pagsisikap natin para sa Panginoon ay hindi nawawalang kabuluhan. Sapagkat ito ay aanihin natin. Ano aanihin natin? May profit tayo. At yung profit natin yun ay ang buhay na walang hanggan. Amen? So ngayon pa lamang, kinakausap tayo ng Panginoon kung tayo ay pakida-kida pa na gumawa ayon sa kanyang kalooban. Kayuan natin sa magitan ng ating pananampalataya sapagkat walang kalugihan ang sumunod sa Panginoon. Amen? Ikaw na ay mapagod, mapuyat, magutom, pagtawanan ng nasa paligid natin, i-prosecute ng pamilya natin. Huwag tayong makilos, sabi ng Panginoon. Huwag tayong mapagal. Huwag tayong basta na lang susuko. Sapagkat ang Kristiyano na may tunay na bunga ay ni kailanman hindi malalaglag. Ang Kristiyano ay tatayo sa pananampalataya at ang buhay na walang tanggan na tinanggap niya ay paninindigan niya, tatayuan niya at i-workout niya. Amen? So gumawa tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So glory to God. Sabi niya, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kahit sa paggawa natin, tayo ay dumalo sa kanyang gawain, hindi ito mawawala ang kabuluhan, mga kapatid. Tayo ay nakalista o attendance. So, itong taong to, na nakalista na, si Kuya Janjan, nakalista na sa buhay na walang hanggan, sa libro. Si Kuya Janjan, present. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa siya. Check. So, yung buhay na walang hanggan, na natanggap niya, active pa. Gumagawa siya. Nagtatrabaho siya. Parang empleyado, i-relate natin sa kumpanya pinagtatrabahoan natin. Di ba may profile tayo doon? May pangalan tayo doon. As long as nagtatrabaho tayo, gumagawa tayo para sa kumpanya natin. May reward tayo, di ba? May sahod tayo. So, ibig sabihin, yung reward natin, pinagkakalob sa atin pagkatapos natin gumawa. Hindi naman po pwedeng nagtrabaho ka nga, ikaw sa plastic kuya, tatrabaho ka sa plastic kuya Arnel. Isang buwang hindi ka pumasok. Aasahan mo bang sasahod ka? Hindi, di ba? At isang buwan pa, nagtaga mo pa isang buwan. Na hindi ka rin pumasok na naman. Mawawala na yung ano mo doon, profile mo doon. Tatanggalin ka na doon sa listahan. So, hindi ka na sasahuran. Hindi ka na empleyado. Hindi ka na makakatanggap ng reward, which is yung sahod mo, yung wages mo. Hindi ka makatanggap. Ganon din tayo bilang Kristiyano, na yung profile natin ay naandun na, isnulat na sa Book of Salvation. Ngayon, kailangan natin pagtrabahuhan. Amen? Kailangan natin dumalo ng ganitong gawain, pagtitipon, pagpapalakasan. Amen? Upang mapanatili natin yung profile natin doon, yung pangalan natin doon sa Book of Salvation. At hindi lang doon ang gagawin natin. Sa trabaho, pumapasok ko nga, hindi ka naman nagtatrabaho.
Matutuwa ba ang kumpanya pinagtatrabuhan mo? Sasahuran ka ba nila? At papanatiliin ba nila yung pangalan mo nandun sa kanila? Hindi, di ba? Sisisantiin tayo. Tatanggalin tayo. Tatanggalin ang pangalan natin dun sa kumpanya. Sabi, kalas. Maafisugol. Kalas. So wala na. Mawawala yung pangalan natin dun sa kumpanya nyo. Ganon din sa pagiging Kristiyano natin. Kapag tayo ay tumigil ng paggawa upang mapanatili yung profile natin doon sa libro ng kaligtasan, ay mawawala yung kapatid. Faith without action is dead. James chapter 2, verse 17. So, mawawala yung mga kapatid. Kaya't sikapin natin at panatiliin natin na tayo nagtatrabaho para sa Panginoon. Amen? Glory to God. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung sino man ang gumagawa nito at nag-e-exercise sa bagay na ito, nasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, verse 13, kung sino man ang tatayo sa pananampalataya at kikilos, gagawa ng naayon sa kanyang kalooban. Sino man ang nag-e-exercise ng kanyang faith, kumikilos, nagbabahagi ng kanyang salita. Sabi niya dito, dadapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen? Ito po ba'y clinic-claim natin? Amen. So manatili tayo, magtiis tayo, gumawa tayo ng ayon sa Panginoon. At sino yun? Tayo. Ano mangyayari sa atin kapag tayo gumawa ng ayon sa Panginoon? Tayo ay maliligtas, sabi niya sa English. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Amen? Kaya't sabihin natin sa ating katabi, magtatanim ka na rin lang, kapatid. Gagawa ka na rin lang, kapatid. Siguraduhin mong aani ka ng makalangit, hindi lamang panlupa. Amen. Glory to God. Sa Diyos lamang ang papuri. Praise the Lord. Kanina pong nakaupo ako, papangiti-ngiti ako dahil pagbubuhat po yung laging sinasabi. Marami daw nagbubuhat, kaya lumalaki yung katawan. Sabi ni Kuya Rex, nagbubuhat din daw siya. Kutsara, tinidor naman. Paano na yung nagbubuhat ng sanyang sarili, mga kapatid? Amen? Kasi ito po yung point ng Lord. Balik po tayo doon sa Galatians 6, 7 and 8. Ito po yung point ng Lord doon, mga kapatid. Maraming nagbubuhat physically. May lumalaki ang muscle. Nadidevelop yung bicep nila. Mayroon ding nagbubuhat. Ang kanilang load is kanin at saka ulam. Paano na yung tao ngayon na nagbubuhat ng kanyang sarili? O binubuhat niya yung sarili niya? Amen? Sabi ng Lord doon sa Tagalog, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen? This is the principle of sowing and reaping, mga kapatid. Ano man tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung gawa ka na mabuti, for sure, don't expect, but it will come to you, good thing also. Amen? Kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Nagtanim ka ng masama, masama rin niyang aanihin mo. Amen? Pero there are due seasons in our life, mga kapatid, kung kailan natin aanihin yun. Amen? Sometimes, immediately, naananin natin kaagad. Kung minsan, it will take time. Ito po yung timing ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Gaano man yung pagtatanim mo, ang mahalaga dito, mga kapatid, ginawa mo yan for the glory of God. Amen? Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 10:31, ano man ang inumin mo, kainin mo, ano man ang gawin mo sa ikalulugdan ng Panginoon. Amen?
For the glory of God. Hindi ka nagtatanim sa isang tao para for your own benefit. Amen? Ito po yung layunin ng Lord doon sa verse 8 ng Galatians 6. Amen? Kung bakit mayroong principle of sowing and reaping, ang tanong, nais ang Panginoon sa buhay natin na naging maingat ang Lord dahil maraming tao nagtatanim nga pero para sa kanilang sarili. Ito po yung warning ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasirahan. Ito po yung sinasabi natin mga kapatid na paano yung taong binubuhat niya ang kanyang sarili. Amen? Lumalaki ba ang kanyang spiritual o yung sarili niya or muscle niya? Or, mga kapatid, sabi ng Lord, kasiraan ang mangyayari sa kanya. Why mga kapatid? Dahil hindi po para sa glory ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Amen? Sabi ng Matthew 6 verses 1 to 2, mga kapatid, ipinaliwanag ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo na para sa sarili mo ay ma-please mo yung tao tapos na yung reward mo. Amen? Ito yung pagbubuhat mo ng sarili mo. Amen? Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. And verse 2, kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinaguga at sa mga daan upang sila'y mga papuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Mga kapatid, the reward is already given and is already given by men. Uy, napaka-galing naman niya. Uy, napakabuti naman niya. Uy, matulungan siya. Uy, marami po mga kapatid siyang natanggap, nakapurihan sa tao. Amen? Marami tayo matatanggap mga kapatid, nakapurihan sa tao. Glorification coming from man, but how we're going to give it back to God, mga kapatid. Kung minsan, ito po yung sinasabi natin, binubuhat natin ang sarili nating bangko. Amen? We are fronting as if tayo po ay mga Kristiyano, pero ang nag-glorify po ay yung sarili natin, mga kapatid. Amen? Kung minsan, mga kapatid, hindi natin maiwasan. Ang mga tao ay pupurihin ka, papasalamatan ka, luluwalhatiin ka, ngunit maging marunong po tayo na ibalik sa Panginoon ang glory. Sapagkat sa kailangan po mga kapatid ang glory. Amen? Sabi noon sa Matthew 6 verse 13, lead us not into temptation but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and glory. Amen? For yours is the kingdom, power, and glory. Glory, mga kapatid. Amen? Even the glory, mga kapatid, para sa Lord lang. Hindi para sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay naghahayag, nagtatanim ng mga bagay, ng kabutihan man yan, o mga bagay na mabubuting gawa, at pinapront mo yung sarili mo, at para lamang ma-please mo yung tao, mga kapatid, you have the wrong motive. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa verse 8 ng Galatians 6 na kung saan kasiraan ang maidudulot niyan sa buhay mo. Amen? Sapagkat hindi mo ginawa yan para sa Panginoon. Yung spiritual na sinasabi doon. Tatapwat ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen? Things that you have planted, mga kapatid, for the glory of God, then it will last forever, mga kapatid. Amen? Ito po ay tatanggapin ng Panginoon. Whereas yung ginagawa mo for your own sake, mga kapatid, for your own benefit, for your own upliftment, ito po yung magkakaroon ka ng kasirahan sa buhay mo. Why? Ito po yung sinabi ng Lord, mga kapatid. Sa Mark 8:35-36, mga kapatid, pag inuna mo yung buhay mo, mawawala yung buhay mo. Pero pag binaliwala yung buhay mo, inuna mo ang Lord, si Lord ang bahala sa buhay mo. Amen? Nakuha niyo po yung process ng Lord, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga po yung seek ye first, in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakahalaga po yung mauna si Lord sa buhay natin. Sapagkat pag inuna natin siya, siya yung bahala sa buhay natin. Ang pangako ng Lord yan, mga kapatid, bibigyan tayo ng buhay. Amen? Pero yung inuna mo yung sarili mong buhay, mawawala po yung buhay natin.
Amen? Magkakaroon ka ng kasiraan sa buhay, mababaliwala yung buhay mo sapagkat ikaw yung nauna. Ang buhay mo yung inintindi mo. Pero pag inintindi mo si Lord ang bahala sa buhay mo. Amen? Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Totoo yan, mga kapatid. Maraming tao masyado ng focus sa paghanap ng pera, pagkita ng pera, pag-impok ng pera, paano yumaman, mga kapatid. Nasaan sila after that? Amen? Nung sila'y nagkasakit, wala rin magagawa yung pera. Amen? Unlike sa mga simpleng buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid, sila po ay nananaig. Nananaig po ang Lord sa buhay nila. Meron silang kapayapaan sa buhay. Amen? They are very sure about their life na ano man ang mangyari sa kanilang buhay, sila po ay siguradong sa langit sila mapupunta. Amen? Ito po yung kahalagan, mga kapatid. Make sure sa buhay natin, mga kapatid, sa ating pagtatanim, hindi lamang itinuro ng Lord yung pagtatanim para ikaw ay mag-ani ng kabutihan, para mag-ani ka ng lahat ng bagay na kung saan ay mabubuti man tinanim mo, mabuti rin ang anihin mo. Ang sabi ng Lord, kung ang tinanim mo mabuti ay para sa iyong benepisyo lamang, mga kapatid, kasiraan yun sa buhay natin. Mga kapatid, kung minsan, sa pagbabasa ng ating Biblia, mga kapatid, huwag po natin basahin ng isang verse lang. Tingnan po natin yung karugtong. Amen? Kung babasahin mo lang yung Galatians 6:7, mga kapatid, kung ano yung tinanim mo, yun din ang kakainin mo. Yun din ang aanihin mo. Amen? Pero ang sabi ng verse 8, kahit magtanim ka ng kabutihan, kung ang motibo mo ay para sa iyo, kasiraan. Amen? Kaya nga itununoy ng Lord yan sa verse 8. Yung sinasabi, yung konsepto niya doon sa verse 7, itinuloy ng Lord sapagkat marami pong mawawala, mga kapatid. Amen? Sige, gagawa ng kabuti. Ipiplis na kita ipiplis, mga kapatid. Para mag-gain ko yung para sa akin. Amen? Para yung papel ko sa buhay mo ay napakaganda. Amen? O kaya yung pangalan ko ay napakaganda para sa iyo. Ipiplis kita ipiplis. Amen? Anong gusto mo? Bigyan kita ng limusin mamaya para umuwi. Pakainin ka ni Ate Ellen ng doble pa doon sa regular na ipapakain. Amen? Ipipilis ka niya. Amen? Hindi, mga kapatid. Ang sabi ng Lord, mga kapatid, maingat niya na sinabi, hindi lamang yung pagtatanim ng kabutihan para makaani ka ng kabutihan. Hindi lamang yun, mga kapatid. Ang pagtatanim mo ng kabutihan, ang motibo mo ay para sa Diyos. Amen? Ginagawa mo yan para sa Diyos. Hindi mo yan gagawin para sa iyong sarili. Kaya nga, napapangiti ako nung ako'y nakakaupo dahil pinag-uusapan natin yung nagbubuhat, dumbbell, nagba-bodybuilding, lumalaki ang katawan. Sabi ng mga ibang pilosopo, nagbubuhat din ako. Kutsara, tinidor naman. Amen? Naisip ko, paano yung nagbubuhat ng kanyang sarili? Di ba? Kasi yun po yung point ng Lord sa verse 8. Amen? Kaya kung ang sarili mo ang yung binubuhat, kasirahan, mga kapatid. Kung ang binubuhat mo ay para sa glory ng Panginoon, mga kapatid, then si Lord ang bahala sa buhay mo. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon na iwanan sa atin sa gabing ito, na kung ano man ang ginagawa mo, gawin mo para sa Diyos. Huwag mong gagawin para sa sarili mo dahil mauubusan ka. Amen? Hanggang kailan mo ipiplease ang tao? Hanggang kailan mo talaga papakainin yan? Hanggang kailan mo talaga bibigyan ng pera yan? Hanggang kailan ka nagtatrabaho ng ganito, kumakayod ka ng, kumikita ka ng limpak-limpak? Hanggang kailan mo susustintuan ang tao, mga kapatid? Turuan mo siya. Amen? Turuan mo siya na hindi siya sumandal sa iyo. Turuan mo siya sumandal sa Lord. Amen? Para sa ganon, ikaw ay mawala sa eksena ka sa buhay niya na hindi ka na pagdependihan, kundi pagdependihan niyan Diyos. Amen? Pag tinuruan mong magdepende sa buhay mo yan, hanggang kailan, mga kapatid? Hanggang kailan siya aasa sa buhay mo? Hanggang siya aasa. O hindi na, kahit sa spiritual, mga kapatid, hindi nalalago yan dahil umaasa sa iyo. Amen? Umaasa na lang siya na kung ano yung isusubo mo sa kanya, yun lang. Kung ano yung papainom mo, yun lang. Amen? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay pakainin, painumin, at the same time, mga kapatid, gamitin natin kung ano yung pinakain ng Lord, pinainom ng Lord sa buhay natin. Para sa ganon, hindi na tayo umasa pa. Amen?
na ganun na lamang ang gagawin natin, mga kapatid. After this, mga kapatid, sabi ng Lord, gamitin mo na. Gamitin mo, i-apply mo yung natutunan mo sa Kanya. Amen? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po yung pagtatanim na ang motibo mo ay para sa kaluwalhatian ng Lord. Amen? Hindi yung binubuhat mo yung sarili mo, binubuhat mo yung bangko mo. Amen? Mga kapatid, maliwanag po ang sinabi ng Matthew 6 verse 1 and 2. Pag ginawa mo yon na para sa sarili mo, tapos na yung reward mo sa mga tao. Pero ang reward mo sa Diyos, wala na, mga kapatid. Amen? Wala na yung reward mo sa Diyos pag ginawa mo yan para sa sarili mo. Amen? Tapos na. Sinabihan ka na ng mga tao, oy, napakagaling niya, napakabuti niyang tao. Diba? Matulungin siya. Tapos na, kasi yun ang motibo niya. Para siya po ay ma-please. Para siya po ay ma-uplift. Para siya po ay mataas, mga kapatid. Pero ang sabi ng Lord, sa James chapter 4, verse 6 and 10, sino man ang nagmamataas ay ibinababa ng Lord. Sino man ang nagbababa ng kanyang sarili, itinataas naman ng Lord. Amen? Tingnan niyo po yung prinsipyo ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Lagi ang nais ng Panginoon sa buhay natin, tayo po ay nagpapakumaba sa harapan ng Panginoon. Wala tayong itataas sa ating buhay kundi siya lamang. Amen? Kaya nga, ang magtanim, kahit kabutihan yan, kahit napakaganda yan, mga kapatid, ang gagawin natin sa isang tao, sikapin po natin ng ating ipopront, ang ating motibo ay para itaas ang Panginoon, hindi yung sarili natin. Otherwise, ang sabi ng Lord, kasiraan yan sa buhay mo. Amen? Pero kung para sa Panginoon niya, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Amen? Dito tayo tuturuan, mga kapatid, na tayo po'y mabuhay, na ang ating mga ginagawa ay para sa Diyos. Para sa kaluwalhatian niya, para sa kapurihan niya, para sa pasasalamat sa Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Lord na iwanan sa buhay natin sa gabi ito. Tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid. Sino po dito yung handa ng gumawa ng lahat ng bagay na para sa Diyos? Amen? Sa salita man, sa isip man, o gawa, ay gawin po natin para sa Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, ano man ay inumin mo, kainin mo, o ano man yung ginagawa mo, gawin mong kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Nais ang Panginoon na patayin niya yung sarili natin, yung focus na natin ay sarili. Gusto ng Lord na mawala yun, mga kapatid. Gusto niya, siya po yung nananaig sa buhay natin. Siya po yung sentro ng buhay natin. Siya po yung focus natin, mga kapatid. Hindi po mawawala. Kaya nga, yung puso natin ang nais ng Lord na baguhin niya sapagkat ito yung tahanan niya, ito yung banal na tahanan ng Lord sa buhay natin. So, nais ang Panginoon na ang bawat isa ay magkaroon ng isang puso na punong-puno ng espiritual, punong-puno ng makalangit na bagay. Na ang layunin natin lagi, ang motibo natin lagi, ay para mapurihan ng Lord, para mag-glorify siya sa buhay natin. Hindi yung sarili natin, mga kapatid. Otherwise, anumang bahid na pang sarili, mga kapatid, yung ginagawa natin, ay para lamang sa atin. Tapos na yung reward natin. Nais ang Panginoon yung reward natin ay abot hanggang sa langit. Amen? Pag na-please mo ang Lord, sapat na. Pag naitaas mo ang Lord, sapat na, mga kapatid. Na-please mo ang Lord, na-please mo na rin ang tao. Huwag po natin babalik na rin, mga kapatid, na ang layunin natin ay i-please ang tao. Unang-una, i-please natin ang Lord. Pag ang motibo natin, ma-please natin ang Lord, ang tao ma-please din para sa buhay natin. Amen? Kung natanggap man natin ang papuri, kaluwalhatian from men, maging marunong tayo magbalik ng kaluwalhatian sa Diyos. Sapagkat sa lamang ang papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa buhay natin. Lord, hayaan mo, Panginoon, kagaya ng pangako mo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ng aming mga buhay ay templo ng banal mong Espiritu. Mangyari po, Diyos, na ang aming motibo sa aming puso ay mataas ka lagi, Panginoon. Lord, may isang tabi namin ang aming sarili. Hindi namin maisip, Panginoon, na kami ugad ay may itaas, Panginoon, kundi ikaw lamang. Sapagkat, Lord, mauubusan
kami kung ang sarili namin, Panginoon, ang aming maitataas. Pero pag ikaw ang aming itinataas, nangako ka sa amin na itataas mo kami, na i-uplift mo kami, pagpapalain mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Puso ko'y nitutulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging lapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalihiga, sa iyo ay pumisan. Robing mo ang buhay ko'y manal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, nababasa mo ang aming mga puso. Lord, ipinipikit namin ang aming mga mata upang kami, Panginoon, God, ay matuon lamang sa iyo sa oras na ito. Itinataas namin ang aming mga kamay bilang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, dahil dakila kang Diyos. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na may likas sa amin. Ikaw ang tumawag sa amin at pumili sa amin. Ikaw rin, Panginoon, nagdala sa amin sa lugar na ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, ayaw mo, O Diyos, habang inaawit namin ito, Panginoon, gawin namin bilang isang panalangin na nanggagaling sa aming puso. Na Lord, namnamin namin, O God, ang bawat salita na mayroon ang awiting ito sapagkat, Lord, napakasarap, Panginoon, sambahin. Napakasarap, Panginoon, purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, awitan, Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos sa buhay namin. Salamat, Panginoon, O God. Habang aawitin namin, Panginoon, ang awiting ito, Lord, tanggapin niyo ang aming mga panalangin. Ang puso ko'y nagdudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, maghaliga, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging manal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas
Panurin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, habang itawin namin ang Panginoon lugar. Mangyari mo, Panginoon, na buksan niyo ang kalangitan. At Lord, tingnan niyo ang aming mga buhay. Kung may karumihan, Panginoon, mayroong hadlang ang aming mga puso. God, turuan niyo kami sa oras na ito, Panginoon, God. The Lord, i-offer namin sa iyo, Panginoon. At Lord, humingi kami ng tawad, Panginoon, sa iyong harapan. Ngayon kami, Panginoon, God, na ang mga buhay, O God, ay tunay na maging banal ng tahanan, Panginoon. Dahil, Lord, nais mo, Panginoon, O God, ikaw ay mamalagi sa amin sa umagitan ng banal mong Espiritu. Lord, salamat sa araw nito, salamat sa gabing ito, na binigyan mo kami, O God, na isang pribileyo, Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka. At kung sana ngayong mga buhay, magpaturo sa iyo, Panginoon. Salamat sa banal mong salita na nahihag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, sa iyong pagtuturo na kung saan, Panginoon, O God, binago mo, Panginoon, ang iyong mga buhay. Hallelujah, nagwala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Binmong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. maghari ka, O Diyos. Patuloy ka maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na amin pong narinig. Ayaw mo, O Diyos, na ito, Panginoon, ay natanim sa aming mga puso. At tunay nga, Panginoon, O God, ang aming mga puso, Panginoon, ay maging banal mong tahanan, Panginoon, na ang bawat espiritual na bagay, Panginoon, ay matanim at lalago, Panginoon, O God, at magkakaroon ng bunga sapagkat, Lord, mangungusap ang banal mong Espiritu sa amin upang isagawa namin, Panginoon, ang mga bagay na natanim sa aming mga puso. Ayaw mo, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, ang paghipo mo sa amin. Binigyan mo kami ng kasiglahan. Binigyan mo kami, Panginoon, O God, ng pribileyo, Panginoon, upang maturuan, para maikuwig, para matuwid, Panginoon. Para, Lord God, maging daluyan ang pagpapala mo, Panginoon. Ayaw mo, Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon, O God, ay patuloy mong baguhin. Habang kami, Panginoon, O God, ay nagsusubaybay sa mga gawain mo. Patuloy mo, Panginoon, O God, baguhin ang iyong mga buhay. Sapagkat, Lord, ang layunin mo, Panginoon, sa banal mong salita ay upang mabago ang iyong mga buhay. Para kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang pamantayan sa buhay. Magkaroon kami, Panginoon, O God, ng mga salita mo, Panginoon, upang sundin namin. Upang yan po, Panginoon, O God, ang iyong mga basihan sa buhay. Upang kami, Panginoon, ay mabuhay ayon sa iyong salita. Lord, patuloy mo kami, Panginoon, O God, na taniman ng mga makalangit na bagay, ng mga salita mo, Panginoon, upang ang mga buhay, Panginoon, ay lumakad ayon lamang sa iyong salita. Salamat po, Diyos, sa bawat ginamit mo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, sa bawat mananampalataya na narito, Panginoon, sa bawat disipulo mo, Panginoon, na narito, Panginoon, sa gabing ito, na handang sumunod sa iyo, na handa magpagamit sa iyo, na handa, Panginoon, O God, na mapurihan ka, maluwalhati ka, masamba ka, madakila ka, mapasalamatan ka sa kanilang buhay. At Lord, tinanggap ng bawat isa, Panginoon,
ng ay mga buhay ay banal mong tahanan, O God. Salamat po, Diyos. Ayaw mo, Panginoon, ikaw lamang mataas sa aming buhay. Wala kaming ibang motibo, Panginoon, sa bawat iisipin namin, sa bawat sasalitain namin, sa bawat gagawin namin, Panginoon. Ikaw lamang ang mataas, hindi yung sarili namin, Panginoon. Lord, sa iyo lamang ang kapurihan, ang pasasalamat, ang pagsamba, ang pagluwalhati. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus, at ang lahat na pinagpala ng Panginoon at handa na magpuri, handa na sumamba, handa na magbigay ng kaluluyan para sa Kanya, magsasabi na, Amen.